What's up everybody? Kung napanood mo yung last episode namin, natangayan kami ng pana dahil dun sa malaking tuna. Kaya ngayon, nagpasya kami na mag quick dive at isang pana lang ang gamit namin. So, naging cameraman muna ako ng dive buddy ko na si June. Sa dive namin na ito, talagang ini-enjoy ko yung every drop ko dahil bihira ako makakuha ng ganito kalinaw ng mga shots kung ikukumpara ko dun sa spot ko sa San Vicente, Palawan. Pumupwesto lang ako sa likod ni June at hinahayaan ko lang siyang mag-hunt. At sa dive naman na to, dumistansya na ako ng konti. Kasi ramdam ko, parang naispo ko na yung mga isda. Kaya ayun, may lumapit na at nakakuha na kami ng first fish namin. Second fish, hindi ko kaagad na on yung aking camera. Pero eto, sulit naman. Isang bluefin trevally. Hindi siya ganong kalakihan pero good size na rin naman siya pang ulam. Sayang may mga kasama pa sana siya. Kaso, nag-iisa lang talaga yung pana namin. At eto, another trevally. Not so giant pero good size trevally na to para sa amin. So, ayun, kapag nangangailangan si June ng assistance, so nandyan ako, lumalapit agad ako. Minsan kasi napapagod siya paakyat, so hinahawakan ko muna yung gun or binibigyan ko siya ng kutsilyo pang neutralize dun sa isda para less effort na at hindi kami mapagod agad. Kasi kahit papaano dive buddy pa rin niya ako, dapat makatulong pa rin ako sa kanya. So, next drop. Sa unahan may nakita agad kami na isang dogtooth tuna. So, binaba agad ni June at sinalubong. Tinamaan naman sa kalayuan pero I think good holding shot siya. So, nailand naman namin tong dogtooth na to. Hindi ko na namamalayan, nakakarami na kami dahil sobrang ini-enjoy ko talaga paano kukuhanan si June at yung mga isda kung paano niya mahuli. Nini-enjoy ko yung pagiging cameraman ko sa likod niya habang nag-hunt siya ng isda. Ganito kasagana yung Pag-asa Island sa isda mga mga sir, kaya kahit manood ka na lang dun sa namamana, mag-e-enjoy ka at makakarami kayo. At dito sa scene na to, dito ako na-amaze. Isang malaking GT, curious at lumapit sa akin. Sa mababaw lang to guys ha. Buti na sigawan ko si June at naispatan niya naman agad. Kung mapapansin nyo, habang tumatagal kami sa isla, paganda ng paganda ang mga huli namin. Kaya yung next video ko or next upload ko, abangan nyo. Mas malala. Kaya na lumapit sa akin. Muti! Muti!
lumapit sa akin. Wala akong manok. Another chicken! Saksak bro! At yun na nga, inabutan na kami ng dilim. Nag-start pala kami mag-dive guys, alas 3 na ng hapon hanggang sa dumilim. Dahil napansin namin, doon madalas active yung malalaking isda. At doon na naman natapos ang aming isang napakagandang araw at uuwi na naman kami nakangiti at kanya-kanyang kwento ng mga huli ng isda. Good morning everyone! Finally, nakakuha na kami ng bangkang masasakyan para dun sa reef na nahiwalay dito sa isla. Medyo marami lang ganap yung isla kaya hindi namin ma-schedule yung bangkero, yung bangka niya, dahil yun na nga may mga participation siya dun sa nagaganap dito sa isla ng mga activities. Pero eto, finally ito na yung araw na mapupuntahan namin yung gusto talaga namin puntahan, yung hindi ko pa napupuntahan last time na nag-dive ako dito. Yun talaga yung goal ko dito, ma-explore pa yung isang reef na yun. So yeah, tara, tingnan natin kung ano yung mangyayari ngayong araw na to. Let's go! Buhay mo sa inyo ka siguro? Madok oras? Pero tanawa, Mick! Andito na kami sa spot. Nakikita pa ba yung isla? Yan yung isla. Siguro mga 3 kilometers, 3 to 4 kilometers. Nakikita yung bahura, yan o. Ang lapit, ang babaw. Pero pagdating doon, kulay blue na. Yan, kanto na yan. Yan, tapos makikita nyo may water break doon sa dulo. Yan, doon kabilang ikot yan. Parang oval kung makikita natin sa mapa. Para siyang isang malaking oval. Beses laki sa football team. Dito kami. Let's go! Panibagong araw na naman para mamana. Wala talagang makakapigil sa amin hanggat nag-enjoy kami. At this time, full battle gears na ang mga tropa. At ngayon, nasa laot kami, malayo sa isla, na kung minsan iba't ibang lahi yung dumadaan. Kaya nagbitbit na ako ng national flag natin, just in case na madaanan tayo, madali tayong ma-recognize. Alam nyo na yun kung bakit. Of course, the usual things to do bago sumabak, check muna ng gears para iwas aberya. At heto, nagpe-prepare pa lang ako, may kuha na agad na midnight snapper yung kasama ko. Panang-pana talaga tong body ko palagi. Okay, first drop. Check sa paligid, fish activities, wala masyadong agos. At bago ako mag-resurface, kinuha ko na tong Slick Unicorn para di sayang yung dive.
Tanghali na nga pala to guys, kaya umakyat muna kami sa bangka at kumain para full energy dahil may mga part dito sa Bahura na malakas yung agos. Kaya na mga parot siyang. Kami man eh. Sa kanina, inalam ko. Arnie. Tinilaw na walang asin? Lalo din. Oh. Ayun sa dagat sa eh. Malat na yan. Inilaw ala kagbulos. Pagbulo style. Kagbulos tayo inilaw. At tuloy-tuloy na ako sa pamamana guys, baka makatulog pa ako sa bangka dahil sa kabusugan. So sinisid ko na dito sa mababaw habang nagpapatunaw. Actually, more on exploration ako dito sa Bahura kaysa sa pamamana. Kaya nagstay na lang din ako dito sa mababaw. Kung ganito lang din naman yung mga makikita mong isda dito, hindi mo na kailangan talaga magpalalim. Kita nyo naman, papaldo ka na agad dito palang halo-halo na. May ilak, may snapper dyan, may big eye emperor, trevally at surahan. Pero yung target ko talaga dito yung midnight snapper. Kasi hindi pa talaga ako nakakahuli nito. Kaso lang, kahit dito sa mababaw, mailap sila sa akin. At sa dive naman na to, lumipat ako sa unahan ng malaking bato at yung mga big eye emperor naman yung tinarget ko. Isa rin to sa mga di ko pa naililista sa record book ko eh. Kaya nung nakakuha na ako ng chance, I took the shot. Kahit medyo malayo, tinamaan naman. Kaya eto, my first big eye emperor. Okay, next drop. Same spot lang. Baka makakuha ulit ng big eye. Kasi may mas malalaki pa sa unahan. Ayaw nga lang talaga lumapit. Kaso, habang naghihintay ng pagkakataon, nag-change target ako dito. Dahil nasa range ko yung surahan. Kaya nag-target lock sana. Ang kaso naman, hindi rin tinamaan. Kudos nga pala kay Sir Archie na may-ari ng bangka. Talaga nakabantay siya sa amin. Malakas na kasi yung agos dito guys at di na kayang bumalik kung saan man yung mga kasama ko. Kaya sinundo na rin ako. At nung na-pick up na ako ng bangka, nag one last dive pa ako dito sa kanto kung saan malapit sina June at Reeve. Umakyat sa mababaw yung mga red bass at midnight snapper. Kaso wala talaga sila sa range ko. At hinayaan ko na. At nung pag-akyat ko sa bangka, marami na pala silang huling red bass at midnight.
Masarap. Nag-advise na yung bangkero namin na umuwi na kasi pahibas na. Baka di kami makadaong sa malapit. Kaya ayun, we call it a day. Uuwi na naman kami masayang maglalako ng isda. So that's it for today, guys. Kita tayo next episode.